Good day everyone, I'm Crisel Jasmine Villanueva from the SIT Tribute. Today I will I will demonstrating my final project for this subject. So which the implementation of hospital inventory system using Python plus MySQL database and also Postman. Throughout the demonstration, I will show how to system perform also the CRUD operation. Kung also we know naman kung ano to, the create, the read, and update, and also the delete. So before we start lang na, so magbibigay lang ako ng talaga ng short overview for this project. You also the application and also the API na ginamit natin dito. So explain ko lang siya kung ano bang bakit ko ba ginamit yung mga yun. It's because yun yung nakalagay dun sa final project natin. Also, ginagamit naman natin to totally dun sa mga activities, sa mga machine problem na ginagawa natin, mga this for prelim to finals, ginawa na natin yon. So, alam mo naman na natin kung anong API. It's parang ginagamit lang natin para makipag-communicate ang different application with each other. So, sa project na ito, so, ginamit ko C++ from backend framework. So, si MySQL naman para sa data storage niya. So, also, I will use Postman para sa pag-test lang ng API endpoint niya. Ang purpose lang talaga ng project na to to manage the hospital uh, inventory records such as medicine, also the medical supplies. Dito pwede tayo mag-add ng item. Also, dapat mag-add tayo ng new item. Also, mag-view ng record kapag nakapag-add na tayo, and also mag-update ng existing data. For example, nag-add na ako ng existing data. For example lang si paracetamol. Papakita ko nun mamaya yan. Also, pag hindi na natin needed, pwede na rin natin siyang i-delete yung record kapag hindi na needed. So, we proceed in actual demonstration. So, dito pa lang, ito yung code na ginamit natin. We have a HTML file also. Magkahiwalay yan. May andito naman yung templates natin dito. Sa template, doon natin nilalagay yung ating HTML. Sa static naman, dito yung nakalagay yung bootstrap para magkaroon ng parang design. Hindi naman sobrang okay na design kasi CSS and JS. Yan. And also, so, eto, papakita ko muna. Ayan. Add item muna tayo. So, ayan lang siya. Yung ginawa ko ng ganito, parang ginawa ko lang source of code yung mga recent activity lang natin, mga ginawa natin. Tapos, parang yung mga ibang activity doon, parang ginaya ko lang talaga siya. And also, we have home page. You know naman kung yung home page na to, na kakagawa lang natin last week lang natin ginawa tong activity na to, nilagay ko na din. Also, the index. Read all dito yung nare-read lahat yung ating item. So, ito also, we have used app.py. Ito naman dito yung ating Python file naman to. And we have the database to connect in database to MySQL application. Dito mismo sa ito. Nakikita nyo to. So, we have dbconfig, user.py, and also this API. Diba? So, API, ayan siya. Itong API na to, pag niran mo to, for example, ando na tayo sa Postman na application, pag gusto mong i-run, dapat naka-run to kasi hindi siya gagana. So, I will proceed in user para makita nyo yung mismo ginawa natin system. I-run lang natin yan. So, hintayin nyo lang siya, lalabas siya ilalim. Ito, yung running on, pindutin nyo lang itong mismo na to. Yan, pindutin nyo lang yan. After that, magpapakita yung ating login. Ayan, stop logging. I will use the admin, no? So, admin lang yung nakalagay dito. Tapos, enter mo lang yung password mo. Dapat yung password tama kasi minsan pag di siya tama, like mag-error siya. So, papasok na siya sa project name natin. Ayun. Hello, welcome to project of Hospital Inventory System. So, we have home page. So, pindutin mo lang yung home page. Ayan. Yan yung home page natin. Ayan o, Hospital Inventory System. Next, I will proceed the user list. Sa user list naman, guys, dito natin makikita yung code. Ayan, gumawa na pala ako yan, 5, 8, and mag-create namin panibago. Tingnan natin kung mag-create ba siya. Add new item.
So, saan niya yung item? So, hindi siya nakikita dito. Wait lang, pakita natin para talaga nag-run talaga siya. Wait lang, ha? So, eto siya. Kasi kanina parang hindi siya nakikita. So, tinignan ko lang dito sa Meet natin, dito sa Google Meet, na hindi ko siya nakikita. So, admin, guys, nakalagay pa pala siya sa ating Python um, PyCharm na application. So, we use the password. Admin pala. Ito yung login form natin, ha. Login form, stop login. So, for password, lalagay nyo lang yung password. So, isa-sign in nyo lang. So, pag na-sign in na, papasok na siya sa mismong project name niya. So, we have, ayan, hello, welcome to project name Hospital Inventory System. Ito yung ating project name. May nakasulat naman dito. Home page din to. Ito yung home page. Ito yung home page talaga niya. So, we have also the user list. Dito makikita yung CRUD. Dito tayo, actually, andito ng item, view, edit, and delete. Dito lang tayo. So, gumawa na pala ako ng sample na ano dyan, guys. Gumawa na ako dyan. So, kung kapag gusto niyo na mag-add new item, is ito lang yung gagamitin niyo pag-add. So, for example, we use this na lang, no? Para ganda lang siya na ano. At kuwari yan lang ilalagay natin. For example, item na lang natin dito is, kuwari, gamot. Ano bang, mag-isip muna tayo ng ibang gamot. So, Ambroxol. Ay, hindi, wag na Ambroxol. Kuwari, gawa na lang tayo ng iba na, ano, ito na lang. Yan, kahit ano na lang lalagay ko na. Tapos, lalagay lang natin kung wari, hindi na lang siya gamot. Kung wari, chemical class na lang siya, no? Tapos, unit, kung ilang pieces ba siya, box o bottle. So, lalagay natin yung bottle. Tapos, location lang. So, yan na lang din yung lalagay ko ng location. San Fernando Hospital. Tapos, supplier, kung wari, ako. Yan, lalagay natin. Tapos, ito na lang, expiration date. Gumagana naman yan, oh. Diba? Kung wari yan. Pindutin mo lang yan. Kung wari 6/11 yung ngayon. Expired na yan, di ba? So, syempre, ibay natin yung date niya para mas okay. Kung wala 2030, October 10 na lang lalagay ko. So, sa min stock level, lagay ko na lang dyan is 10. Syempre, meron tayong stats dito. We have available. So, makikita ba siya? So, we have available, restocking, out of stock. So, ito sa available tayo. So, ayan, i-save item lang natin yan. Sa Google Meet kasi hindi ka nakikita, pero okay na yan. So, ayan, pumasok siya. So, tingnan natin sa ating database, no? Kung pumasok din siya. Ito siya. So, i-refresh nyo lang siya na kung pumasok siya. So, nakita naman natin, ayan siya. 1, 2, 3. Ayan. Ito yung item name niya. Chemical. Ito yung category. Third, ayan. Pumasok naman siya. So, tatry naman natin siyang i-view kung magawa na yung view natin. So, sa view naman, guys, eto siya. So, for example, gusto natin i-view, ito na lang yung reason ginawa natin. So, hintayin na, ayan, na-view naman siya. Ayan, item code, name, category, also the quantity. So, nakikita na, pwede i-back lang natin for the edit. So, try natin i-edit. Kung pag in-edit ko, is papasok lang din siya sa ating database. So, we use the edit. Yan. Pindutin nyo lang yung edit talaga. So, wala, ito na edit natin si wheelchair, di ba? So, mag-isip tayo ng panibagong equipment sa hospital. Kung wala, injection na lang, no? Ayan, naka-ano naman pala, automatic. So, kapag kasi nung last time na ginawa ko to, inimput ko na yan. For example, box. Pagdating dapat sa ano, ayan. So, hindi ko napapalitin yan, yun na lang, no? And, itong update, restocking, lalagay ko, update natin yung item. So, tingnan natin kung papasok siya sa ating database. So, dito, pumasok siya, napalitan siya. Wait, punta tayo sa database. Refresh lang natin siya. So, yung pumasok sa 008, injection, equipment, 2, box, ayan. Napalitan naman siya. And today, punta tayo sa delete naman. Siyempre, hindi tayo dito mag-delete sa mismong dito. Wait lang. Okay lang yan. Kasi nakalagay kasi sa Google Meet natin, yung ano pa rin, yung mismong ano natin. So, okay lang yan. So, magde-delete tayo. For example, i-delete natin dito, eto. Si Biogen, yung 005. Delete lang natin. So, ayan. Hintayin lang natin
kung paano siya ma-delete. So, ayan, na-delete siya dyan. Siyempre, pupunta ulit tayo kay MySQL. Ito mismong application ito. So, refresh natin kung na-delete ba siya. So, na-delete naman siya. So, we proceed in the next, So, punta naman tayo sa Postman. Kay Postman, gumagana yung code. Okay naman ang ating So, punta tayo kay Postman. So, wait lang. Ito naman sa Postman, ito, may mga nilagay na ako dito na mga, ayan, item code, dito. For example, para saan ito tong created? Dito mag-create. We use a post. Meron kasi dito yan, meron naman tayo dito. Ayan, may get, post, put, and delete. Ito yung mga gagamitin. Get, post, put, and delete yung gagamitin natin. Si get, for example, si get, for example, sa lang naman si get eh. Wait lang. So, si post, ito sinasabi ko na kung gusto mo mag-create ng new item. Dito lang yan. For example, ito. Item na nilagay ko dito, item code 004. Laging, pag kasi guys, for example, inalis nyo to, itong mga, ayan, mag-error siya. Diba? Also, dapat tinitingnan nyo din yung niya. Dapat kompleto yan. And also, ito. Pagdating sa dulo, guys, hindi nyo na kailangan ilagay itong mismong to. Yung mga kama na yan, hindi na kailangan yan. Kasi nasa last part na tayo yan. Kasi guys, ang gagamitin na natin doon, itong parenthesis. No? So, after that, i-run natin, dapat pumasok sa database. Siyempre, hindi yan papasok basta-basta pag pinindot ko yan. O, tingnan nyo, no? Kasi ito yung mga parang human error na lang yan. O, tingnan nyo. O, diba? Ganyan yung lalabas talaga. Pero, syempre, pumunta tayo mismo dito sa ating Python. So, pakita ko sa inyo. O, andito na naman tayo sa Python. Dito sa PyCharm pala. So, pupunta ka nyan sa user API. So, nakalagay dito, diba? Lalagay mo lang dito is user API. Yan. Tapos, iraran mo lang. Kasi hindi So, pinakita ko naman kanina dun sa Postman. Hindi talaga siya mag-run pag hindi nag-run dito. So, balik ka na tayo sa Postman nun. So, wait lang. Ilagay natin ulit sa Postman. Ito. So, andito na tayo sa Postman. Diba, kung nakita nyo dito, ito hindi siya nag-run. Kasi hindi naka-run yung mismong API natin na Python file dun sa mismong application natin sa PyCharm. Dapat nag-run yun, no? So, after nyan, isasend mo lang yung request mo dyan. Send request. So, hintayin lang natin. So, item added successfully. So, titingnan natin sa ating database kung pumasok ba yung item na nilagay ko dito sa API natin na. So, i-refresh lang natin yan to. So, pumasok siya. Ito. 004, paracetamol medicine, chef. Ito yung storage location niya. Ayan. Pumasok naman siya. So, ayan. Ano ba yung next natin? Itong get naman, ito yung get natin para ma-view lang natin. Sa viewing lang to. So, punta tayo sa body. So, ito lang yung nilagay ko. Ito lang yung code na nilagay ko dito. So, for example, dito, sa ating pag-create, kung for to, lagay natin yung for doon, no? Sa get. So, for natin lalagay natin. Tapos, send request mo lang. Ayan siya. Lalabas yung mismong body niya. Yan. So, ayan. Tama naman siya. So, next tayo. Next get ulit. Para sa naman si get again. Kung gusto mo makita yung dito, read one item, for example. Kung gusto mo siyang So, percent natin yan. So, lalagay natin sa put mamaya. Ayan, available as status. Ayan. For example, lalagay mo yung for. Kung gusto mo makita ito kasi for viewing. Pag siget yung ginamit natin. Pag siget. Si put naman, to update. O so, for example, gusto natin mag-update. So, put na din natin to, no? Update. Si put yung gagamitin mo. And pumunta ka dun sa body niya. For example, yun yung gusto mong i-update. So, wala kasi nakalagay dito, no? Pero, si put, ganyan lang yung niya. So, dito ko na lang siya gagawin. So, lagay natin si put dito for update, no? Tapos, send lang natin siya. Kasi hindi natin siya nakita. Wait lang. So,
Sabi niya dito, pour syrup method is not allowed. So, papakita ko sa inyo paano siya mag-update, no? Si Put kasi yung ano lang naman ni Put, for update yan. So, ayan. Mag-update tayo. Ba't hindi siya nag-run? Ito lang gagawin natin. Kunin lang natin tong, for example, itong code na to. Lalagay natin tong, kasi nakalagay dito, create item, di ba? Create item. And, nag-update ba yan? Tingnan natin kung pumasok sa database natin. So, ayan. So, syempre, dito, siyempre, create item yan. Sa put naman tayo. So, paano ba mag-put? Diba? Ayan, no? Dito lang tayo maglagay ng put. For example, yan. Lagay natin dito, ano natin, this. Yan dapat, diba? So, Ctrl Z ko na lang para mabilis. So, ayan, i-ano ko lang siya. Bitin mo lang to. Tapos, ayan, update item. So, test send lang natin. Oh, bakit? Kasi guys, kaya error update item kasi wala ka pa naman nilagay dun sa mismong ano mo na i-update mo na specific code. So, gawin natin, lagay mo lang dito row. Tapos, lagay mo dito JavaScript pa. Siyempre, JSON file. So, i-copy ko lang din to. So, hindi ko na i-mamamount code. Ayan, wait lang. I-copy ko na lang din to. So, i-copy na lang natin yan. Okay, ito na lang pala. Para mabilis. So, copy. Put mo lang dito. Diba? Update new item. Tapos, ayan. Tapos, syempre, isi-send mo lang yung request mo. Tapos, ayan na. Diba? So, send request tayo. And dapat put item. May internal error talaga siya, guys. Next tayo, for example, gusto natin mag-delete. Ay, mag-get na lang muna. No? Ito muna. Get yun dito, diba? Kaya siguro hindi siya nasa-send. So, wait lang. Si get muna yung gagamitin ko. So, yan. Gumana naman si get. Makikita niya, gumana si get. Si put. Si get, diba? Sa edit yan. So, si delete naman. Try natin si delete. So, wala ka naman ilalagay dyan. Titingnan lang natin kung tama naman yung send lang natin. Madidelete siya sa database, no? So, item delete successfully. So, punta tayo sa SQL log. Tingnan natin. Ayan siya, diba? Dito siya. Refresh lang natin siya niyan. So, delete na siya. Ganun lang siya. So, thank you.